Hindi yung tahimik na payapa, yung tahimik na parang may mali. Matagal akong nakatitig sa isang upuan. Wala siyang ginagawa, wala siyang galaw. Pero ramdam ko, hindi siya bakante. Noong una, tinatawanan ko lang to. Sabi ko, upuan lang yan. Bagay lang. Hanggang sa isang gabi, napansin ko, hindi na ako umiiwas tumingin. Siya na ang tinitingnan ko. At doon ko naintindihan, hindi lang kwarto ang may multo. Minsan, sapat na ang isang upuan. Ito ang kwento ko at ng upuang ayaw maiwan. Hindi ko sasabihin ang buong pangalan ko. Tawagin niyo na lang akong Alex. Hindi ako naniniwala noon sa multo. Hindi ako yung tipo na natatakot sa dilim. Lumaki ako sa probinsya, sanay sa tahimik na gabi, sanay sa lumang bahay. Pero lahat ng paniniwala ko nabago dahil sa isang upuan. Hindi bahay na luma, hindi sementeryo, hindi ospital. Isang ordinaryong upuan lang na sana hindi ko na lang dinala sa bahay. Nangyari ito 3 taon nang nakalipas. Lumipat ako ng apartment sa Maynila. Maliit lang. Isang kwarto, isang banyo, maliit na sala. May kulang. Wala akong upuan. Isang araw, pauwi ako galing trabaho nang mapansin ko ang isang lumang upuan sa gilid ng kalsada. Nakatabi sa basurahan, parang may nag-iwan. Kahoy, mabigat, may lumang disenyo, parang galing sa lumang bahay. Ewan ko kung bakit, pero parang may humila sa mata ko papunta doon. May boses sa isip ko na nagsabing, sayang yan. Walang amoy, hindi sira, marumi lang. Kaya, dinala ko. Inilagay ko ang upuan sa sulok ng kwarto, katabi ng maliit kong mesa. Wala akong naramdaman agad, walang kakaiba. Hanggang sa dumating ang gabi, bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa panaginip, hindi dahil sa ingay. Nagising ako kasi parang may nakatingin. Dumilat ako. Tahimik ang kwarto, madilim, pero kita ko ang hugis ng upuan. At doon ko unang napansin, parang may nakaupo. Hindi malinaw, parang anino lang. Pero malinaw ang bigat. Umupo ako ng diretso sa kama. Pinindot ko ang ilaw, wala. Upuan lang, walang tao. Sinisi ko ang antok. Mali pala. Kinabukasan, normal ang lahat. Nagtrabaho ako, umuwi, kumain. Pero pagsapit ng gabi, narinig ko ang langit-ngit. Parang may umuupo. Hindi malakas, pero malinaw. Galing sa direksyon ng upuan. Baka daga, sabi ko sa sarili ko. Pero ang tunog, hindi galaw, hindi kaluskos. Parang may dahan-dahang umuupo. Isang gabi, nagpuyat ako. Nanood ng videos, nakaupo sa kama. Sa sulok ang upuan. Bigla, gumalaw ito. Hindi bumaliktad, hindi tumumba. Umarangkada lang ng kaunti. Parang hinila. Walang hangin, sarado ang bintana. Tumayo ako, nilapitan ko. Mabigat, hindi basta gagalaw. Nang bumalik ako sa kama, nakaharap na sa akin ang upuan. Hindi ko maalala na inikot ko ito. Doon nagsimula ang panaginip. Paulit-ulit. Isang madilim na kwarto, isang ilaw sa kisame, at ang upuan sa gitna. May nakaupo. Hindi ko makita ang muka pero ramdam ko ang galit. Sinasabi niya sa panaginip, bakit mo ko inalis? Gigising akong pawis na pawis at tuwing magigising ako, mas malapit na ang upuan sa kama. Hindi na ako nakatiis.
Tinanong ko ang kapitbahay na matandang babae. Nang ipakita ko ang upuan, bigla siyang natahimik. Sabi niya, "Saan mo to nakuha?" Nang sabihin ko, napailing siya. Ayon sa kanya, may lumang bahay doon dati. May matandang lalaki, laging nakaupo, hindi tumatayo. Namatay daw siyang nakaupo sa upuan na yan. Mula noon, walang gustong mag-uwi ng kahit anong gamit galing doon. Sinubukan kong itapon ang upuan. Nilabas ko, iniwan sa kalsada. Pagbalik ko sa kwarto, nandun na ulit. Nasa gitna, may marka sa sahig parang hinila. Doon ko narinig ang bulong. Hindi sa tenga ko, sa loob ng ulo ko. Dito ako. Kinabukasan, lumipat ako agad. Iniwan ko lahat maliban sa upuan. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko kayang iwan. Parang may takot na mas malala ang mangyayari. Hanggang ngayon, nasa sulok pa rin ng kwarto ko ang upuan. Hindi ko na ginagalaw kasi tuwing sinusubukan ko, parang may nauuna ng umupo. Kung may makita kayong lumang upuan sa daan, kahit mukhang maayos, kahit mukhang sayang, huwag yun ang pulutin. Dahil minsan, hindi ikaw ang uupo. Dito nagtatapos ang kwento ngayong gabi. Bukas ulit. Good night.